With this colossal challenge in hosting, I would commend the organizers that despite the budget delay, and even with the slashing the SEA Games budget by Senator Drilon amounting to 2.5 billion pesos, we stand ready in showcasing to the world our people, our culture, and our talents. Curiously, however, simultaneous with the 2.5 billion slashed in the SEA Games budget is the increase in the budget for various infrastructure projects in Iloilo by 2.3 billion pesos. Madam Speaker, will the good gentleman from Kabayan Party List yield to some clarificatory questions from this representation? Willingly, Madam Speaker. Madam Speaker, gentlemen, you made mention about the slashing of budget amounting to 2.5 billion pesos para sa SEA Games. Para po sa kaintindihan ng ating mga kababayan, maaari ko po bang gamitin yung ating pambansang wika, Madam Speaker, at sa iyo pong privilege speech kanina, meron ka pong nasabi na yung budget slash na 2.5 billion ay ginawa ng isang senador. Ano po ang pangalan ng senador na ito, Madam Speaker, good gentleman? Sa akin pong pagtasasa at sa aking pagre-research, si Senator Drilon po. Maraming salamat po, Madam Speaker. Nung pong, Madam Speaker, good gentleman, nung pong nag-propose o inislash ni Senator Drilon ang 2.5 billion budget para sa ating mga atleta at sa pag-host natin ng SEA Games, klaro na po ba o malinaw na ba na ang bansang Pilipinas tayo isang lain ng ating mga atleta, Madam Speaker, good gentleman? Certainly, Madam Speaker, hindi po, sapagkat nakalat na po yun, nakabudget na po yun. So kung babawasan mo, paano yung mga nakalatag po doon na kailangang pagkagastusan po para sa atleta na po natin at para sa pag-host po ng event na ito? Madam Speaker, yung po kayang inislash ni Senator Drilon na 2.5 billion pesos na budget, ito kaya ay nakaapekto sa moral, sa training, sa pagkain, at bilis ng pagpapagawa ng mga pasilidad para sa pag-host natin ng SEA Games at para sa ating mga atleta, Madam Speaker, good gentleman? Sa tingin ko po dyan, hindi po tayo magdi-disagree. In as much as ganun din siguro yung pananaw mo po dyan, Madam Speaker. Madam Speaker, good gentleman, alam niyo po kaya kung saan ng hometown ni Senator Drilon? Madam Speaker. Madam Speaker, I have no personal knowledge, pero ang nababasa ko po sa Iloilo. Sa Iloilo po, Madam Speaker, good gentleman. Alam niyo po, Madam Speaker, good gentleman, sa amin pong pagsasaliksik, kasabay na nagkaroon ng budget slash na 2.5 billion pesos para sa ating mga atleta, para sa pag-host natin ng SEA Games, para sa pagkain ng ating mga atleta at ng ating mga pasilidad, bakit naman nagkaroon ng mahigit 2.3 billion pesos na halaga ng budget insertions sa probinsya ng Iloilo, Madam Speaker, good gentleman? Ito po, Madam Speaker, good gentleman, ay ilang araw ng paligid-ligid sa aming kaisipan, sapagkat ang nasabing senador ay kadalasang nagsasalita sa harap ng TV, sa radyo, sa social media. Ngunit, bakit napunta yung tinanggal na budget sa mga atleta para maging insertion noong taong 2019, nitong taon rin po na ito, kasabay ng SEA Games, papunta naman sa probinsya ng Iloilo, Madam Speaker, good gentleman?
Madam Speaker, personally, wala po akong personal knowledge tungkol dito, so hindi ko po masasagot. Mas maganda nga po siguro kung yung mga alagad po ng media po natin ay matanong din po exactly yung proponent po niyan. Madam Speaker, good gentleman, sa akin pong palagay ay napakalaking coincidence po ito. Hindi na po siguro matatawag na tadhana at kasama ring lumiligid sa aking isip na baka tila sadya na masabotahe ang pag-host ng bansang Pilipinas. Ang host po ng SEA Games ay ang bansang Pilipinas, ang lahat ng Pilipino. Kahit saang lugar ka, kahit anong probinsya ka, kasama ka sa host ng SEA Games. Hindi po host ng SEA Games si Speaker Cayetano. Hindi po host ng SEA Games ang malaking kapulungang ito. Hindi lamang po host ng SEA Games ang Senado, lalong hindi lamang po si Pangulong Duterte o ang kanyang administrasyon ang host ng SEA Games. Ang ipinapahiya po, Madam Speaker, good gentleman, ay tayong mga Pilipino. Lahat po ng may dugong Pilipino sa atin, sana ay magsama-sama. Tulungan natin yung ating mga atleta, iwasan po natin ang pagkakaroon ng crab mentality. Madam Speaker, ang tanging punto ko lamang po, sa panahong ito, kailangan ituloy natin ang pagsuporta sa ating mga atleta. Magkasundo po tayo at magkaisa tayo. Tigilan natin yung pangbaba sa bawat isa sapagkat kung hindi naman constructive criticism o hindi naman kritisismo na makakatulong sa ating palaro, sa ating bansa, bakit ba kailangan siraan natin yung ating sarili? Pagka naman pumunta tayo sa ibang bansa, hindi naman itatanong kung kasama ka ba sa nag-host ng SEA Games o hindi. Ang itatanong ay, pag nilapag mo yung passport mo, makikita, Pilipino ka. Pag pinahiya mo yung Pilipinas, pinahiya mo ang sarili mo, pinahiya mo ang kapwa mo, ipinahiya mo ang mga kababayan mo. Babalikan ko lamang po sana yung ipinakita nyo kanina rito na 7.5 billion, bumaba po sa 5.5 billion. 5 billion lang po, Madam 5 billion na lamang po, nawawala po yata yung 2.5 billion. Tama po ba yun? Na-slash po, Madam Speaker. At ang pagkakabanggit po ninyo kanina sa tanong na nauna sa akin, sino po ba yung may kagagawan kung bakit nabawasan po? At kinonfirm po nung nagtanong po sa atin kanina sapagkat member po siya ng Bicameral Conference Committee for 2019 budget at sinasabi po niya na si Senator Drilon. At ang sagot po ninyo sa naunang nagtanong sa inyo kanina na mukhang yung nawala po na yon, yung kabuwang halaga na nawala doon sa budget na yon, parang lumitaw sa isang lugar. May binanggit po yata kay kanina, pwede pang ulitin po. Saan po Nandiyan po napunta sa naka-flash po. Nilipat yung na-flash po, lumabas po. Tama po ba ito? Lumitaw po siya sa Iloilo. Nilipat sa Iloilo. Sino po naglipat, Your Honor? I have no personal knowledge, Madam Speaker. Subalit kinonfirm po nung isang sumagot po kanina na membro po ng Bicameral Conference Committee na si Senator Drilon. Meron po akong isang hawak na dokumento, Madam Speaker, Your Honor. Ang titulo po nito, Province of Iloilo, Insertions 2019 GAA. Pag sinabi po nating insertions, wala po doon sa original na GAB. Tama po ba yun? Tama po kayo doon, Madam Speaker. Ito pong hawak kong dokumento na 3 pahina, naglalaman po ng halos 82 projects na ang kabuuan nga po ay 2.3 billion. 82 projects. Ang sabi po ng mga Amerikano, Madam Speaker, Your Honor, lightning does not strike at the same place twice. Pero, Dito po, Madam Speaker, kung 84 times po dito po, lumabas, 82 times po eh. Sa isang lugar tumama.
Hindi na po yata coincidence ito, Madam Speaker. Pagkatapos, dito po manggagaling yung nagsimula po yung balitaktakan sa kaldero, hindi po ba? Mr. Speaker, Madam Speaker, Your Honor, meron po ba kayong naamoy na parang isang concerted effort na parang ayaw nilang maipagtagumpay natin ang pagdaraos ng Southeast Asian Games sa ating bansa? Madam Speaker, gaya po ng sinabi ko sa aking speech kanina, ganun po ang impresyon po ng representanting ito, na there's a concerted, organized effort to really misinform and disinform the public, as well as to paint this particular hosting as something that is a failure. Kung sakali po isang maliit na pamilya ito na nag-imbita ng mga ilang taong malalapit sa kanilang puso, sa ilalim ng kahirapan nila, tinangka nila na imbitahin ang kanilang mga kaibigan, kahit na mahirap ang buhay, talagang pinagtalagahan nila, pinaghandaan nila. Ngunit dahil sa kahirapan, kakaroon ng konting problema, isa sa miyembro ng pamilya, pipilitin niyang, imbes na tumulong, ay hilain pababa ang kanyang pamilya para hiyain ang kanyang pamilya sa pagdaraos ng imbitasyon na yon. Anong masasabi ninyo sa ganung klaseng mga tao, Madam Speaker, Your Honor? Madam Speaker, I suppose pareho rin ng pananaw po ninyo. Sabihin natin na una, isipin po natin, tatanungin po natin ano exactly yung kanyang intensyon. Huwag na po nating tangkaig alabing kung ano yung intensyon niya, sapagkat sila lang nakakaalam kung ano yung intensyon nila. Pero anong opinion ninyo sa ganong klaseng mga tao na imbes na tumulong po kung sakasakaling may problema man tayo, ay lalo niyang palalakihin ang problema na yon para lamang hiyain ang ating bansa at ilagay sa kompromiso ang karangalang pinakaiingatan nito? Anong klaseng mga tao po yon, Madam Speaker? Madam Speaker, kulang po yung lingwahe ko po ngayon para ma-describe po yung binabanggit po ninyo na klaseng tao. Ano po yun? Madam Speaker, sabi ko po, mukhang kinukulang po ako ng lingwahe ngayon para, or adjective para i-describe yung tao na sinasabi po ninyo. Kulang na po kayo ng panghalip. Yan ang ibig niyo sabihin. Gusto niyo bang tulungan ko kayo para... Mas maganda po siguro kung matutulungan niyo po ako, Mr. Speaker. Ano po ang tawag ninyo sa isang tao na ayaw tumulong at naninira pa? Yun, madali po yun. Nabuting tao po ba yun? Ayun. Kayo na po mismo nagsabi, Madam Speaker, na hindi po siya mabuting tao. Wala po ako, tinatanong ko po kayo. Matinong tao po ba yun? Yung pananaw ninyo, I suppose pareho rin po tayo doon. Hindi ko po masyado narinig. Napakadali po ng mga tanong ko. Patapos na po ako, Madam Speaker. So mas maganda po siguro kung inaiisip po ninyo, i-describe niya na po, Madam Speaker, and sasang-ayon na po tayo kung ganun din po yung naisip po natin. Marami po sa atin dito, hindi nakakabasa ng isip. Gusto ko po sabihin na ninyo kung ano nasa puso ninyo. Madam Speaker, Ginoong Pinatawan, siya rin lamang na mahirap i-describe ang mga taong ito sapagkat nakikita ko ang inyong discomfort. Hindi nga natin ubos maisip kung bakit may mga taong ganito. Nakalagay sa alanganin ang karangalan ng bansa natin. Dapat sana sama-sama tayong magbuhat ng responsibilidad. Hindi sa lahat ng pagkakataon hinahanap sa atin ang pagkakaisa.
Isa lamang ito na paraan maipakita natin. Paano natin ibibigay ang buong kakayahan ng bansa. Kahit wala po tayong makuhang medalya, Madam Speaker, Your Honor, kapag naidaos po natin ito, naramdaman po ng mga participants, lalong-lalo na yung mga ibang bansa, na pinagsikapan natin itaguyod ito, katapat na rin ng maraming ginto na aanihin natin. Maraming salamat po, Madam Speaker. Maraming salamat din po. Siguro po, sa darating na panahon pagkatapos ng SEA Games, imbestigahan po natin lahat. Tingnan natin saan napunta yung pondo. Tingnan natin kung ano itong kaldero. Tingnan natin saan napunta yung na-slash na budget. Pero yan po gawin natin pagkatapos. Tama po ba, Madam Speaker? Madam Speaker, tama po kayo sapagkat yun po yung board po ng ating panawagan ngayon. Ang sinasabi po natin, tigilan muna, magkaroon po tayo ng mas malalim na pagtingin, pagtasa dito sa mga nangyayari sapagkat huwag po tayong mawala doon sa main goal po natin. Hindi po natin goal para dito sa SEA Games na ito ay para ipahiya yung bansa po natin. Hindi po natin goal po dito na maghanap ng butas sa kasalukuyan. Ang goal po natin ay magbigay ng karangalan sa bansa po natin. Thank you, Madam Speaker. Madam Speaker, I have been in the opposition for many years during the 11th Congress. And the principle, Madam Speaker, that we uphold in the opposition is that when the country is at war, when the country is hosting an event, when there is internal armed conflict, we rally under the flag. And that, Madam Speaker, is a principle that we have upheld for the years that I have served in the opposition, and I'm sure is still being upheld by those who are part of or who are critics of this government. And so I joined the Honorable Solo with his call for unity, for his call to support our athletes, and with his call to unite and support the nation. Again, Madam Speaker, at a proper time, I call for the investigation of the budget of the SEA Games. I call for the selling of the cauldron that has been a subject of political criticism and the subject that has divided us while we are hosting the SEA Games. But for now, Madam Speaker, I congratulate and I join the Honorable Salo for making this call. Maraming salamat po at magandang hapon sa inyo lahat. Maraming salamat din po, Madam Speaker.